hindi na nakapagtimpi. Kim Chiu at Paolo Avellino sa walang galang na businessman. Alamin ang katotohanan. Ang di malilimutang gabi na naging bangungot. Noong September, ang pagbisita ay hindi inaasahang maging isa sa pinakamatingkad at pinakamatagumpay na international show ng taon. Ngunit sa likod ng mga nakakasilaw na ilaw at palakpakan ng libu-libong fans, isang madilim at nakakagalit na pangyayari ang naganap. Isang insidente na hindi lang sumira sa moment ng sikat na tandem na Kim Pao or Kim Chiu at Paolo Avellino, kundi naglantad din ng problema sa seguridad at ng matinding kawalan ng respeto. Sumiklab ang galit ni Kim at Paolo at ang sanhi, isang mayabang at tila nagmamay-ari ng lahat na businessman na sinasabing may kapit at ginamit ang kanyang yaman para lumampas sa hangganan. Ang paglapit na nakasira ng araw. Ayon sa mga source at mga usap-usapan online, ang naturang businessman ay kilalang manliligaw ni Kim Chiu. Hindi na bago ang kanyang pag-iiksena. Nauna na siyang namataang kumuha ng mamahaling VIP seat para manood, ngunit ang pagiging pabibo niya ay umabot sa pinakasukdulan ng magawa niya makalapit sa backstage at higit sa lahat, nakapasok sa personal na dressing room ni Kim Chiu. Ang dressing room ay banal na lugar para sa isang performer. Ito ang kanilang santuaryo bago at pagkatapos ng matinding pagtatanghal. Ito ay isang espasyong dapat may siklusyon at privacy. Ang pagpasok ng isang outsider, lalo na ng isang individual na may romantikong intensyon at walang pahintulot, ay isang matinding paglabag. Ito ay nagpapakita ng isang mindset na ang mga hangganan ay maaaring labagin ang mga at ang mga tuntunin ay maaaring baliwalain, lalo na kung may pera at kapit ka. Ang walang respetong red flag. Ang pagkilos ng businessman ay agad na binansagang isang malaking red flag. Ang mga fans at netizens, bakit? Dahil ito ay hindi lang isang simpleng pagtatangkas na manligaw. Ito ay isang pambabastos. Naganap ang insidente sa harap mismo ng mga tao na nagmamahal sa Kim Pao at sa kaalaman ni Paolo Avellino. Ang pagiging agresibo ng lalaki ay tila isang malakas na pahayag. Kahit pa may Paolo Avellino, kaya kitang lapitan at makuha gamit ang aking yaman at koneksyon. Ang ganitong klase ng pag-uugali na ang lahat ay dinadaan sa pera ay lubos na nakakasira ng araw at nakakainsulto. Para kay Paolo, ito ay isang direktang kawalan ng respeto. Para kay Kim, hindi lang ito tungkol sa kanyang sariling damdamin, kundi pati na rin sa pangangailangan niyang protektahan si Paolo at ang imahe ng kanilang love team. Isipin mo ang lagayan ng dalawang artista na sa rurok ng kanilang tagumpay international at biglang may isang makulit na umaalikid na sumira ng kanilang moment na nagdala ng kontrobersya. Ang pagagalit ni Kimi, hindi na nakapagtimpi si Kim Chiu ay kilala, professional at madalasan natin siyang makita nagpapalabas ng matinding galit sa publiko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan. Ayon sa video mismo, si Kimi na ang umalma at nagpahayag ng kanyang pagkadismaya at galit. Ito ay isang malaking indikasyon na napuno na at nabastos talaga siya. Ang kanyang galit ay hindi lang para sa kanyang sarili. Iniisip niya ang nararamdaman ni Paolo at ang sasabihin ng ibang tao. Bilang mga artista, ang kanilang mga aksyon at ang mga taong nakapaligid sa kanila ay laging nasa ilalim ng matinding pagsusuri. Ang presensya ng businessman sa kanilang inner circle ay nagbubukas ng pinto sa mga haka-haka at paghuhusga. Ang care niya sa feeling ni Pao ay kitang-kita sa kanyang reaksyon. Siya ay nagpakita ng maturity at protectiveness sa kanilang relasyon at sa kabutihang palad. Nagalit din si Paolo sa nangyari. Sinuportahan niya si Kim at ipinakita na hindi nila kukonsintihin ang ganitong klaseng pangbabastos. Ang kabiguan ng staff at reaksyon ng fans, hindi rin nakaligtas sa kritisismo ang mga staff at mga organizer nito. Ang tanong ng lahat, nasaan ang Usher at ang team? Bakit nakakapasok iyan? Ang pagpayag na makapasok ang isang hindi otorisadong tao, gaano man ito kayaman o ka-impluwensya sa isang restricted area, tulad ng dressing room, ay isang malaking branch of security at kapabayaan sa parte ng mga nanagutan o ng mga pananagutan. Dapat maging responsable at ang mga staff, hindi nila dapat hayaan na maging ganito ang sitwasyon kung saan ang isang performer ay nakakaramdam ng vulnerability at kawalan ng privacy sa sarili niyang trabaho. Ang ganitong pagpapabaya ay nagpapatunay na ang yaman ay maaaring maging isang pas sa halos lahat ng lugar na isang malungkot na katotohanan. Galit na galit ang Kim Pao fans. Ang kanilang reaksyon ay hindi lang pagtatanggol sa kanilang idolo, kundi pagtatanggol din sa prinsipyo ng respeto at profesionalismo. Nakikita nila ang ganitong mga lalaki bilang nakakasira ng relasyon, mga taong ginagamit ang pera para makakuha ng gusto, anuman ang masira. Ang pananawagan nila ay simple: huwag gawin sa susunod. Hindi porket businessman at nakakapag-utos ka ng kahit sino dahil sa iyong yaman ay kaya mo nang makuha ang kahit sino o kaya mo nang sirain ang moment ng iba. Ang aral at ang hinaharap ng Kim Pao. Ang
Ang insidente ay isang wake-up call. Ito ay isang paalala na kahit kaano ka-successful ang isang tao, laging may mga hamon na susubok sa kanilang personal at professional na buhay. Sa kaso ng Kim Pao, ang pagkakaisa nila sa pagkontra sa pambabastos na ito ay lalo lang nagpapatibay sa kanilang relasyon. Ito ay nagpapakita na pareho silang nagmamalasakit sa nararamdaman ng isa't isa at sa kanilang dignidad bilang mga tao at artista. Habang nagpapatuloy ang ASAP Tour at habang naghihintay ang publiko ng opisyal na pahayag mula sa kampo ni Kim at Paulo, ang kwentong ito ay nanatiling isang mainit na paksa. Ang Red Flag businessman ay nagbigay ng isang unforgettable na aral. Ang tunay na yaman at kapangyarihan ay hindi nasusukat sa pera at kondisyon, kundi sa taglay mong respeto at pag-uugali sa kapwa. At sa larangan ng pag-ibig, lalo na sa showbiz, walang lugar ang pambabastos at paniniran ng moment. Patuloy na subaybayan ng mga fans, umaasa ang matatag nilang chemistry. Kaya naman, sigaw ng karamihan, sana naman ay magkaroon ng hustisya at sana naman mabigyan ng aral ang walang respeto na businessman na ito. Ang businessman na walang sawa at nambabastos pa rin kay Kim Chiu. Sana naman Paolo Avellino, bigyan mo ng aral ang walang kwentang taong ito, ang walang respeto. Bakit ba kasi kailangan niya pang pumasok sa dressing room ni Kim Chiu? Pwede naman siyang magantay sa labas. Bakit doon pa? Ano kaya ang katotohanan sa likod nito? At sa kabilang banda, tahimik pero palaban, Paolo Avellino nagpakilig sa paandar with Kim Chiu. Halos mangisay ang Kim Paulandia sa paayuda ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi inaasahan ng mga solid na mismo si Paolo pa ang maglalabas ng ayuda sa kanila na kilalang nonchalant at hindi masyadong active. Pagdating sa kanyang behind the camera ganap, naloka nga ang Kim Paulandia dahil ibinida mismo ni Paolo sa kanyang IG ang solo nilang rampa ni Kim. Ito ang nakagawian na ng Kim Pao na sa tuwing nasa abroad silang dalawa hindi pwedeng hindi silang mag-run. Pinakita nga ni Paolo ang video na exclusive fitness band nila ni Kim. Si Paolo pa ang kumukuha ng video habang tumatakbo sila. Mabilis niyang inikot ang camera at ipinakita naman si Kim na nakaupo. Tuwang-tuwa naman ang mga solid dahil sampal daw ito sa basher ng Kim Pao or tuwing kino-question kung bakit raw iniwan ni Paolo si Kim. Lexel81, ang daming nasampal ni Paolo, kaliwat kanan, Civic Ramsey, True Young, maraming hanas sa airport. Mars 82, ayan kasi demanding hanas na iniwan si Kim. Sa pool ngayon, wala na iba pang caption si Paolo sa post niya dahil maliwanag naman ang relasyon nilang dalawa ni Kim. Approve kay Paolo. Laking gulat nga kasi ng mga netizens sa pagpapaseksi ni Kim, lalo na sa eksenang makikitang sumasayaw siya sa entablado at tila naghupad ng damit. Habang pinapanood ni Paolo, nagkomento nga si Kim tungkol sa pagkagulat ng mga netizens. Binigay ko na ang lahat, kayo na ang bahala. Sino yun, sino siya? Talaga namang marami ang nai-excite at talaga namang marami ang humanga sa kanilang dalawa ni Paolo Avellino. Aside sa pagiging active nila sa mga fitness jobs at kung ano-ano pa, ay talaga namang ginagawa nila ng paraan para magampanan nilang talaga ang kanilang trabaho. Kaya naman marami ang nagmamahal sa Kim Pao dahil talaga namang sulit silang dalawa at deserve nilang mahalin at suportahan.